4:00 ng madaling araw, sa gitna ng katahimikan ng mansyon ng mga Torres, tanging ang mahinang lagitik ng apoy sa kalan at ang halimuyak ng ginisang bawang ang nagbibigay ng buhay sa kusina. Pawisan si Maricel, ang kaniyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa pagod, ngunit may ngiti sa kaniyang mga labi habang hinahalo ang malapot na lugaw na paborito ng kaniyang anak. Ito ang unang kaarawan ni Kamari. Para kay Maricel, ang bawat butil ng bigas na kaniyang inihahanda ay simbolo ng isang taon ng pagtitiis, pagmamahal, at pag-asang sapat na ang kaniyang pagiging mabuting asawa at ina upang kilalanin siyang bahagi ng pamilyang ito. Ibinaba niya ang sandok at kinuha ang isang maliit na telang pelos na kaniyang binuburdahan ng gintong sinulid para sa duyan ng anak. Kamari, bulong niya sa hangin. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang panata. Ngunit sa paghahanap niya ng gunting sa loob ng mamahaling bag ni Gilani na naiwan sa ibabaw ng hapunan, isang kakaibang liwanag ang bumasag sa kaniyang pokus. Ang cellphone ni Gilani. Isang abiso ng mensahe ang lumitaw sa screen. Nagmula sa isang pangalang hindi pamilyar, ngunit ang nilalaman ay tila isang punyal na bumaon sa kaniyang dibdib. Tomorrow after the party, se Chintuk Trotan Mikwa Kamari. May andyan Chuan Biluat Suroy. Can't wait to hold our son, Gilani. Nanigas ang buong katawan ni Maricel. Ang init ng kusina ay biglang napalitan ng isang nakapanlalamig na simoy na nagmula sa kaniyang mga talampakan paakyat sa kaniyang gulugod. Parang nawalan ng hangin ang paligid. Sa ilalim ng mensahe ay may isang audio file. Sa panginginig ng kaniyang kamay, pinindot niya ang play. Kesha is too weak, Kelly. Ang boses ni Gilani, ang lalaking pinagmutawin niya ng lahat ng kaniyang pangarap, ay narinig niyang tumawa ng mapait. After we win the custody, I'll file for divorce immediately. You are the only one fit to be Kamari's mother. May class ka, may pangalan. Hindi katulad niya na amoy kusina palagi. At huwag kang mag-alala, iha. Ang boses ni Doña Brenda ay sumali sa usapan, puno ng pamilyar na awtoridad at panunuya. Ang batang iyon ay nangangailangan ng ina na may mataas na katayuan. Kesha is just a temporary vessel. She's not worthy of the Torres name. Isang patak ng dugo ang bumagsak sa puting tela ng duyan. Sa sobrang gulat at sakit, hindi na malaya ni Maricel na natusok na pala ng karayom ang kaniyang daliri. Ang gintong borda ng pangalan ng kaniyang anak ay nabahira ng pulang mantsa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kaniyang pagsisikap, ang paggising ng maaga, ang pagtitiis sa mga panlalait ni Doña Brenda, ang pag-aasikaso sa bawat pangangailangan ni Gilani nang walang reklamo, ay nagmura sa kaniyang harapan. Para siyang isang kakatwang biro sa sarili niyang bahay. Habang pinaplano niya ang isang masayang bukas para sa anak, pinaplano na pala nila ang kaniyang pagkapuksa. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa kaniyang isipan. Ang kaniyang dangal, ang kaniyang hiya, ay tila tinapakan at dinuraan sa gitna ng marangyang kusinang ito. Isang mahinang hagik-gik ang narinig niya mula sa baby monitor. Si Kamari, ang kaniyang anghel na natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay na ang mga taong tinatawag niyang pamilya, ay handang itapon ang kaniyang tunay na ina na parang isang basahan matapos itong pakinabangan. Dahan-dahang ibinalik ni Maricel ang cellphone sa loob ng bag. Hindi siya sumigaw. Walang luhang pumatak mula sa kaniyang mga mata dahil ang sakit ay masyadong malalim para sa simpleng pag-iyak. Sa halip, mararamdaman ang isang kakaibang paninigas ng kaniyang panga. Ang kaniyang dibdib na kanina ay puno ng pagmamahal ay unti-unting naging isang kuta ng yelo. Tiningnan niya ang kaldero ng lugaw na kaniyang niluto ng may buong katapatan. Kinuha niya ang mangkok at dahan-dahang ibinuhos ang mainit na pagkain sa lababo. Ang usok nito ay humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. If they want a show, bulong niya sa sarili,
Ang kaniyang boses ay parang kalansing ng bakal. I will give them a masterpiece. Narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng kusina. Doña Brenda stood there, wrapped in her expensive silk robe, smelling of lavender and condescension. Bakit tumigil ang paghalo mo? At ano ang ginagawa mo sa pagkain? You look pathetic, Kesha. Siguraduhin mong perpekto ang party mamaya. Many important people are coming at ayaw kong mapahiya dahil sa pagiging probinsya na mo. Tumingin si Maricel sa kaniyang biyenan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi siya yumuko. Tinitigan niya ang mga mata ng matandang babae nang may katapangang hindi nito inaasahan. Don't worry, Mommy, sagot ni Maricel sa isang malamig na Taglish. The party will be unforgettable. I promise you, lahat ng bisita ninyo, hinding-hindi makakalimutan ang araw na ito. Sumikat ang araw na tila isang mapait na paalala na ang bawat liwanag ay may kasamang anino. Sa hapagkainan ng mga Torres, ang hangin ay mabigat, tila punong-puno ng mga lihim na hindi masabi-sabi. Inihanda ni Maricel ang agahan, mga tradisyonal na pagkaing Pinoy na dati paborito ni Gilani, ngunit ngayon ay tila wala ng lasa sa kaniyang paningin. Pumasok si Doña Brenda sa dining room. Ang kaniyang mga hakbang ay dahan-dahan, ngunit bawat isa ay may bigat ng awtoridad. Umupo siya sa kabisera at tiningnan ang mga putahe ng may panghahamak. Kesha, I told you, we have guests later. Why are you still serving this? Napaka-common. Ang sabi ko sa'yo, prepare something sophisticated. You're bringing down the image of this family with your provincial taste. Parinig ng matanda habang diring-diring, hinahawakan ang pilak na kutsara. Hindi kumibo si Maricel. Pinagpatuloy niya ang pag-aayos ng plato ni Kamari. Sa loob-loob niya, ang bawat salita ng biyenan ay tila mga latay sa kanyang likuran. Ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado. Pasensya na po, Mommy. I thought Gilani would like a heavy breakfast before the big day. Eksakto namang pumasok si Gilani, kasunod ang isang babaeng tila dala ang buong bango ng isang mamahaling department store sa Paris. Si Kelly. Ang kaniyang suot na lila na dress ay lapat na lapat sa kaniyang katawan. Isang matinding kaibahan sa suot ni Maricel na simpleng duster na may mantsa pa ng gatas ng sanggol sa balikat. Ang halimuyak ng Chanel numero 5 ni Kelly ay marahas na pumatay sa amoy ng sinangag at tuyo sa kusina. Good morning, everyone. I hope I'm not too early. Masayang bati ni Kelly. Ang kaniyang boses ay parang musika na may nakatagong lason. I brought a little something for my favorite birthday boy. Inilabas ni Kelly ang isang maliit na kahon mula sa isang sikat na brand ng alahas. Isang gintong bracelet na may nakaukit na pangalan ni Kamari. It's 24-karat gold, Tita Brenda. Only the best for a Taurus heir. How thoughtful of you, Kelly. You always know what's appropriate. Sabi ni Doña Brenda habang nakatingin ng matalim kay Maricel. See? This is what I'm talking about. Hindi lang puro pagluluto ang alam. You should learn from Kelly, Kesha. After all, malaki ang utang na loob natin sa pamilya niya sa pagtulong sa logistics company natin. Ang salitang utang na loob ay tumama kay Maricel na parang isang sampal. Siya ang gabi-gabing nag-o-overtime sa accounting para ayusin ang mga butas sa pondo na gawa ni Gilani. Ngunit ang pasasalamat ay napupunta sa babaeng ito na tanging pagpapakitang tao lang ang alam. Naupo si Kelly sa tabi ni Gilani. Ang kaniyang pagkilos ay mapangahas. Sa ilalim ng lamesa, naaninag ni Maricel ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Gilani patungo sa hita ni Kelly. Nakita niya ang kislap ng katuwaan sa mga mata ng dalawa habang nagpapalitan ng makahulugang tingin. Maricel, can you get me some more coffee? Utos ni Gilani nang hindi man lang siya tinitingnan. Ang kaniyang boses ay malamig, parang isang amo na kinakausap ang kaniyang katulong. Tumayo si Maricel. Habang isinasali ng mainit na kape sa tasa ni Gilani, naramdaman niya ang panginginig ng kaniyang sariling mga kamay. Gusto niyang ibuhos ang kumukulong likido sa mukha ng kaniyang asawa, ngunit pinigil niya ang sarili. Tiningnan niya si Kelly na ngayon ay karga-karga na si Kamari.
Look at him, Jelani. He looks so much like you. Para talagang sa akin siya nagmula, right? Biro ni Kelly, isang birong tila isang proklamasyon ng digmaan. Tumawa si Doña Brenda. Baka nga sa susunod, ikaw na talaga ang mag-alaga sa kaniya, iha. Kesha seems too busy with the kitchen anyway. Bawat tawa nila ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Maricel. Ganito pala ang pakiramdam ng maging isang estranghero sa sarili mong tahanan. Habang pinapanood niya si Kelly, na hinahalikan ng kaniyang anak, ang init ng galit sa kaniyang dibdib ay naging isang malamig na determinasyon. "You're right, Mommy," sabi ni Maricel. Ang kaniyang boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. Marami ngang dapat matutunan si Kelly sa pamilyang ito, especially about how things can change in a blink of an eye. Napatigil si Kelly sa paglalaro kay Kamari. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing talim ng isang labaha. "What do you mean by that, Kesha?" Tanong ni Gilani. May bahid ng pagduda sa kaniyang tono. "Wala, mahal. I just mean, we should all be ready for surprises today. It's Kamari's first birthday after all." Nakangiting sagot ni Maricel, isang ngiting hindi umabot sa kaniyang mga mata. Bumalik si Maricel sa kusina upang ihanda ang iba pang gamit. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo sa hapag, ang bawat salitang binitawan nila ay iniukit niya sa kaniyang alaala. Hindi niya malilimutan ang amoy ng pabango ni Kelly, ang mapang-aping tawa ni Doña Brenda, at ang pagtataksil sa kamay ni Gaylani. Sa isang sulok ng kusina, kinuha niya ang kanyang lumang notebook kung saan niya itinatala ang lahat ng transaksyon ng kumpanya. May isang pangalan doon na paulit-ulit na lumilitaw sa mga huling buwan. Isang pangalang konektado sa isang pribadong ospital. Ang ulan sa labas ay tila walang tigil sa paghampas sa mga bintanang salamin ng mansyon. Ang bawat patak ay parang isang latigo na nagpapaalala kay Maricel na ang bagyo ay hindi lamang nasa himpapawid, kundi nasa loob mismo ng kaniyang tahanan. Hawak niya ang isang tray ng tsaa. Dahan-dahang naglalakad patungo sa opisina ni Gilani. Ang amoy ng mamahaling floor wax at ang lamig ng aircon ay tila sumasakal sa kanya. Isang baong alaala ng kung gaano siya kalayo sa init ng kaniyang simpleng pinagmulan. Napatigil siya sa tapat ng pinto nang marinig ang isang boses na hindi pamilyar, malamig, teknikal at walang puso. Si Attorney Abad, ang matagal ng abogado ng pamilya Torres. "Everything is ready, Gilani," wika ng abogado sa isang seryosong Taglish. "We have the medical certificates. It says here na si Kesha ay dumaranas ng severe postpartum depression at unstable mental health. With these documents, no judge in the Philippines will grant her custody of Kamari. She will be declared an unfit mother." Nabitawan ni Maricel ang kaniyang hininga, ngunit nanatiling mahigpit ang hawak sa tray. Ang kaniyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. "Are you sure about this, attorney?" Tanong ni Gilani. Ang kaniyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan, kundi pagkainip. "I want her out of my life, but I want my son to stay here. Hindi pwedeng dalhin ng isang probinsyanang tulad niya ang tagapagmana ng Torres." "Don't worry, my son," sabat ni Doña Brenda. Ang kaniyang boses ay puno ng katuwaan. "Kailangan lang nating siguraduhin na sa araw ng party, magmumukha siyang desperada at baliw sa harap ng mga bisita. One scene, one breakdown, and the case is closed. Kelly will then step in as the loving aunt who will eventually become the new Mrs. Torres." Napahilig si Maricel sa pader. Ang hiya na kaniyang nararamdaman ay unti-unting napalitan ng isang rurok ng kapaitan. Hindi lamang nila siya gustong palitan. Gusto nilang sirain ang kaniyang pagkatao, burahin ang kaniyang karapatan bilang ina, at itapon siya sa kalsada na tila isang basurang wala ng pakinabang. Dahan-dahan siyang umurong, iniwan ang tray sa isang gilid ng pasilyo, at pumasok sa banyo ng mga panauhin. Tumingin siya sa malaking salamin.
Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahing Maricel na nangarap ng isang payak na pamilya. Ang kaniyang mga mata ay malalim. Ang kaniyang balat ay maputla sa ilalim ng malamig na ilaw. Ganito na lang ba? Bulong niya sa kaniyang sarili. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa galit. Hahayaan ko na lang ba na nakawin nila ang kaisa-isang buhay na nagpapatibay sa akin? Hinawakan niya ang kaniyang tiyan. Inaalala ang bawat hirap ng pagdadalang tao, ang bawat gabing puyat para sa anak. Ang pag-ibig niya para kay Kamari ay naging isang matalim na sandata sa loob ng kaniyang dibdib. Paglabas niya ng banyo, nasalubong niya si Aling Rosa, ang pinakamatandang katulong sa bahay na noon pa man ay palihim ng nagmamalasakit sa kanya. Hinawakan ni Aling Rosa ang kaniyang kamay. Ang kaniyang balat ay magaspang at amoy bawang, ang amoy ng katapatan. Iha, bulong ng matanda, habang mabilis na inilalagay ang isang kupas na sobre sa bulsa ng duster ni Maricel. Nakita ko ito sa lumang gamit ni Don Teodoro bago siya pumanaw. May kinalaman ito sa aksidente ni Gelani sa ibang bansa noong binata pa siya. Huwag mong ipakita kahit kanino. Gamitin mo ito para protektahan ang sarili mo. Bago pa makapagpasalamat si Maricel, mabilis na lumayo si Aling Rosa dahil sa papalapit na yabag ni Kelly. Pumasok si Maricel sa nursery ni Kamari. Ang amoy ng baby powder ay tila isang santuwaryo sa gitna ng impyerno. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang voice recorder. Inilagay niya ito sa ilalim ng unan ni Kamari. Eksakto nang pumasok si Gelani upang tingnan ng bata. Bakit ka nandito? Tanong ni Gelani. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Chine-check ko lang ang anak ko, Gelani. Masama ba iyon? Sagot ni Maricel. Ang kaniyang boses ay tila isang mahinahong daloy ng tubig na may nakatagong lalim. Lumapit si Gelani sa kanya. Ang amoy ng alak at mamahaling tabako ay humalo sa hangin. Enjoy your time with him, Kesha. Dahil pagkatapos ng party na ito, hindi mo na siya mahahawakan kahit kailan. You're nothing but a gold digger who failed to fit in. Ngumiti si Maricel, isang ngiting hindi nakita ni Gelani dahil nakatalikod siya. Isang ngiting nagsasabing ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sa loob ng kaniyang bulsa, naramdaman niya ang init ng sobrang ibinigay ni Aling Rosa. Isang sikretong matagal nang nakabaon. Isang katotohanang kayang magpabagsak sa buong imperyo ng mga Torres. Malamig ang hanging nagmumula sa aircon ng opisina ng Torres Logistics. Ngunit ang mga palad ni Maricel ay basa ng pawis. Sa harap ng kaniyang computer, ang mga numero ay tila mga langgam na nagkakagulo. Isang maze ng pandaraya na kailangan niyang pasukin. Bilang head accountant, siya ang nagpapatakbo ng bawat sentimo ng kumpanya. Ngunit sa paningin ni Gelani at ng kaniyang ina, siya ay isa lamang utusan na tagasulat ng tseke. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa grandiosong party ni Kamari, si Maricel ay abala sa paghuhukay ng sariling libingan ni Gelani at Kelly. Isang folder ang nakakuha ng kanyang atensyon, marketing expenses. Q3. Sa ilalim ng pangalan ni Kelly Mendoza, may mga serye ng transaksyon na hindi tumutugma. Daan-daang libong piso ang inilalabas para sa mga consultation fees at PR events. Ngunit ang mga resibo ay nagmula sa isang lugar na walang kinalaman sa logistics. St. Jude Medical Specialist Center. Bakit ang pondo ng kumpanya ay napupunta sa isang pribadong ospital? Bulong ni Maricel sa kaniyang sarili. Ang kaniyang mga mata ay nanliit habang sinusuri ang mga petsa. Ang bawat labas ng pera ay tumatapat sa mga araw na sinasabi ni Gelani na mayroon siyang out-of-town meeting. Nararamdaman ni Maricel ang pag-akyat ng asido sa kaniyang sikmura. Hindi lamang siya niloloko sa kaniyang pagsasama. Ginagamit pa ang kumpanyang kaniyang pinaghirapang itaguyod upang tustusan ang kung anong sikreto ni Gelani at Kelly. Ngunit may mas malalim pa siyang natuklasan. Ang huling report na inihanda ni Kelly ay sadyang binago upang magmukhang si Maricel ang naglipat ng pondo sa isang personal na account.
Plano niyo akong ipakulong matapos niyo akong nakawan ng anak. Sambit ni Maricel, ang kaniyang boses ay tila kalansing ng malamig na bakal. Hindi siya natakot. Sa halip, ang kaniyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Gamit ang kaniyang access, gumawa siya ng isang ghost file, isang digital na bitag na automatikong magpapadala ng lahat ng ebidensya sa board of directors at sa kaniyang personal na email kapag binura ang orihinal na data. Inayos din niya ang mga report upang magmukhang normal, ngunit may nakatagong poison pill na sasabog sa tamang panahon. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Ang tunog ng mamahaling stiletto ni Kelly sa tiles ay parang banta ng isang ahas. "What are you doing with my marketing files, Kesha?" Ang boses ni Kelly ay matalim, puno ng pagmamataas. Lumapit siya kay Maricel. Ang kanyang anino ay tumakip sa computer screen. "I'm just doing my job, Kelly. Sinisiguro ko lang na balanse ang lahat bago ang audit sa susunod na buwan." Mahinahong sagot ni Maricel nang hindi tumitingin sa kanya. "Audit? Don't act like you own this place. Asawa ka lang ni Jelani sa papel. Pero sa kumpanyang ito, ikaw ay isang hamak na tauhan ko lang." Panunuya ni Kelly. Hinablot niya ang mouse mula sa kamay ni Maricel. "Stay away from my records. Hindi mo alam ang ginagawa mo." "Alam ko ang nakita ko, Kelly. Maraming butas ang mga report mo. Sigurado ka bang gusto mong makita ito ni Jelani?" Isang mabilis na paggalaw ng hangin ang naramdaman ni Maricel bago dumampi ang palad ni Kelly sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Namamanhid ang mukha ni Maricel. Ang kaniyang balat ay tila nasusunog, ngunit hindi siya gumanti. Tinitigan niya si Kelly nang diretso sa mga mata, isang titig na walang takot, kundi puno ng pangungutya. "Don't you ever threaten me," gigil na sabi ni Kelly. Ang kaniyang mukha ay namumula sa galit. "You are nothing." Isang basahan na pinulot lang ni Jelani sa hirap. "Mag-impake ka na. Dahil pagkatapos ng birthday ni Kamari, hinding-hindi ka na makakatapak sa gusaling ito." Lumababas si Kelly at marahas na isinara ang pinto. Nanatiling nakatayo si Maricel, hinahawakan ng kaniyang namumulang pisngi. Ang sakit ay tila isang panggatong sa apoy ng kaniyang paninindigan. Kinuha niya ang kaniyang bag, kinuha ang USB kung saan niya inilipat ang lahat ng tunay na dokumento at lumabas ng kumpanya nang may nakakalulang kalmado. Sa kaniyang isipan, isang tanong ang nananatili. Ano ang ginagawa ni Jelani sa ospital na yon? Bakit kailangan nilang itago ang mga medical expenses na yon sa ilalim ng marketing budget? Sumakay siya sa kaniyang sasakyan at tiningnan ang kaniyang sarili sa rearview mirror. Ang hiya na dating nagpapayuko sa kanya ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang isang ina na handang sunugin ang buong mundo para sa kaniyang anak. Ang hating gabi sa mansyon ng mga Torres ay tila isang libingan ng mga pangarap. Walang maririnig, kundi ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang sariling pintig ng puso ni Maricel na tila isang tambol ng babala. Sa gitna ng kadiliman, siya ay isang anino, isang asawang naghahanap ng katotohanan sa ilalim ng bubong na dati itinuturing niyang langit. Dahan-dahan siyang pumasok sa master bedroom. Ang amoy ng mamahaling whiskey at ang malansang halimuyak ng pabango ni Kelly na kumapit sa polo ni Jelani ay sumalubong sa kanya, sapat na upang bumaliktad ang kaniyang sikmura. Natutulog ng mahimbing si Jelani. Ang kaniyang mukha na dati puno ng pangako ng pag-ibig ay ngayon ay tila maskara na lamang ng panlilinlang. Sa kaniyang nanginginig na kamay, hawak ni Maricel ang isang maliit na gunting. Ang lamig ng bakal nito ay nanunuot sa kaniyang balat. "Patawarin mo ako, Jelani," bulong niya sa kaniyang isipan, ngunit ang katotohanan ang tanging magpapalaya sa amin ni Kamari. Sa isang mabilis, ngunit maingat na pagkilos, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok mula sa kaniyang asawa. Bawat hibla ay tila isang bahagi ng kaniyang tiwala na tuluyan ng naputol. Pagkatapos ay dumiretso siya sa nursery.
Doon, ang amoy ng baby powder at gatas ay tila isang mainit na yakap. Hinaplos niya ang malambot na buhok ni Kamari, ang kaniyang munting anghel na walang malay sa digmaang kinakaharap ng kaniyang ina. Para sa iyo ito, anak. Para sa iyong kinabukasan. Aniya habang inilalagay ang mga sample sa magkahiwalay na plastic sachet. Kinabukasan, sa ilalim ng sikat ng araw na tila mapanghusga, nagtungo si Maricel sa isang pribadong diagnostic center sa labas ng lungsod. Ang paligid ay amoy gamot at alkohol, isang sterile na kapaligiran na tila nagpapatindi sa kanyang kaba. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay nagpapaalala sa kanya ng kaniyang hiya. Ang takot na baka ang kaniyang hinala ay magbunga ng isang iskandalong hinding-hindi na mabubura. Ma'am, the DNA results usually take 5 to 7 days, sabi ng nurse sa isang formal na Taglish. We will call you as soon as it's ready. Lumipas ang mga araw na tila mga taon para kay Maricel. Sa loob ng mansyon, nanatili siyang tahimik, isang victim sa paningin ni na Doña Brenda at Kelly. Hinahayaan niya silang insultuhin ang kaniyang pagkatao. Saktan siya sa pamamagitan ng mga salitang parang latay, habang ang kaniyang isipan ay nakapako sa tawag na magbabago ng kaniyang buhay. Habang nagluluto siya ng hapunan para sa pamilya, isang obligasyong pilit niyang ginagawa para hindi sila makahalata. Ang kaniyang cellphone sa bulsa ng duster ay biglang nag-vibrate. Ang bawat pagyanig nito ay tila kuryenteng gumagapang sa kaniyang katawan. Mabilis siyang pumasok sa banyo at nilock ang pinto. Ang kaniyang hininga ay mababaw. Ang kaniyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa takot. Hello, this is Maricel Villamor. Aniya, ang kaniyang boses ay halos isang bulong. Good afternoon, Mrs. Villamor. This is from the laboratory regarding your DNA test request. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay seryoso, walang bahid ng emosyon. We encountered an unusual finding in the results. We need you to come to the clinic immediately. Anong unusual finding? May problema ba sa samples? Tanong ni Maricel. Ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa lababo. Hindi po, ma'am. Perfect ang samples. Pero may kailangan kaming ipaliwanag sa inyo tungkol sa biological relationship ng mga subjects. It's something scientifically rare, given the family history you provided. Hindi po namin ito pwedeng sabihin sa telepono. Nabitawan ni Maricel ang kanyang cellphone sa carpeted na sahig. Ang lamig na kanina ay nasa kanyang mga paa, ay umakyat na sa kaniyang puso. Ano ang ibig sabihin ng doktor? Kung si Gelani ang ama ni Kamari, anong unusual finding ang tinutukoy nila? Biglang may kumatok ng marahas sa pinto ng banyo. Kesha, ano bang ginagawa mo dyan sa loob? Ang tagal mo. Gutom na kami ni Kelly at may kailangan pa kaming pirmahan na mga documents para sa party bukas. Sigaw ni Jelani mula sa labas. Tumingin si Maricel sa salamin. Ang kaniyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang madilim na kuryosidad. Inayos niya ang kaniyang buhok, kinuha ang cellphone at binuksan ang pinto. Kaming mahal, sagot niya, ang kaniyang boses sa ikasing lamig ng gabi. I was just preparing myself for the big day tomorrow. Habang naglalakad siya patungo sa dining room, isang alaala ang pumasok sa kaniyang isipan. Ang sobrang ibinigay ni Aling Rosa tungkol sa aksidente ni Gelani sa ibang bansa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting naglalapit at ang larawang nabubuo ay mas madilim pa sa kanyang inaasahan. Hating gabi na bago ang malaking kaarawan ni Kamari, ang mansyon ng mga Torres ay nababalot ng isang artipisyal na katahimikan, tila isang pasyenteng pinatulog ng gamot bago ang isang operasyon. Sa loob ng marangyang opisina ni Doña Brenda, ang amoy ng sandalwood at lumang papel ay nanunuot. Isang amoy na para kay Maricel ay sumisimbolo sa dantaon ng pang-aapi at mapanlinlang na tradisyon. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany, may nakalatag na isang puting folder. Ang dokumento sa loob ay may titulong Voluntary Waiver of Rights and Assets.
Pirmahan mo na ito, Kesha. Ang boses ni Doña Brenda ay malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kaniyang mga mata ay tila dalawang itim na batong walang ningning. Huwag na nating pahabain pa ang dula-dulaang ito. Alam nating pareho na hindi ka nararapat sa yaman at pangalan ng mga Torres. Pinatira ka namin dito, binihisan, at binigyan ng pagkakataong maging bahagi ng pamilyang ito. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa loob ng 3 taon. Sa tabi ng matanda, nakatayo si Kelly. May hawak na baso ng mamahaling wine. Ang kaniyang ngiti ay mapang-uri. Isang ngiting nagsasabing, siya na ang nagwagi bago pa man magsimula ang laban. Don't be dramatic, Kesha, parinig ni Kelly. Isipin mo na lang na binabayaran namin ang kalayaan mo. After you sign that, you can go back to your province. Kami na ang bahala kay Kamari. He needs a mother who can give him the world, not just a mother who can cook for him. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding hiya, isang uri ng kahihiyan na tila sumusunog sa kaniyang balat. Ang kaniyang buong pagkatao ay muling nilunod sa putik ng kanilang pagmamataas. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kaniyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Naalala niya ang mensahe mula sa laboratorio at ang folder mula kay Aling Rosa. Kung pipirmahan ko ba ito? Simula ni Maricel. Ang kaniyang boses ay nanginginig, ngunit kontrolado. Sisiguraduhin niyo bang magiging maayos ang buhay ni Kamari? Of course, sagot ni Doña Brenda nang may pekeng lambot sa boses. He is a Torres. He will have everything. Kinuha ni Maricel ang pluma. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila isang kagat ng linta na sumisipsip sa kaniyang huling pag-asa sa pamilyang ito. Sa paningin ni na Doña Brenda at Kelly, ito ang kaniyang pagsuko. Ngunit para kay Maricel, ito ay isang estratehiya, isang paraan upang mawala ang kanilang pagdududa habang hinihintay niya ang tamang oras para magpasabog. Pagkatapos pumirma, lumabas si Maricel ng opisina nang hindi nagsasalita. Ang kaniyang pakiramdam ay tila isang taong naglalakad sa ilalim ng dagat, mabigat at mahirap huminga. Ngunit hindi siya dumiretso sa kaniyang silid. Binuksan niya ang kaniyang cellphone at tiningnan ang tracking app na kaniyang inilagay sa sasakyan ni Gelani. Ang pulang tuldok ay tumigil sa isang kilalang hotel sa Makati. Isang hotel na malayo sa lugar kung saan sinasabi ni Gelani na mayroon siyang final meeting para sa party. Sumakay si Maricel sa kaniyang sariling luma at maliit na sasakyan. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang makinang malapit ng sumabog. Nang makarating siya sa hotel, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa roof deck bar. Ang hangin sa itaas ay malamig at amoy, usok ng sigarilyo at mamahaling alak. Doon, sa isang madilim na sulok, nakita niya sila, si Gelani at Kelly. Ang babaeng akala niya ay nasa opisina pa ni Doña Brenda ay narito na pala. Kasing bilis ng isang ahas na lumipat ng pwesto. Sila ay nagtatawanan. Ang kanilang mga baso ay nag-uumpugan sa isang toast ng tagumpay. Naniwala talaga ang tangang yon na pipirma siya para sa ikabubuti ni Kamari, sabi ni Gelani. Ang kaniyang boses ay puno ng pangungutya habang humihigop ng whiskey. Hindi niya alam na pagkatapos ng party bukas, idedeklara na siyang baliw ni Attorney Abad. Wala siyang makukuha kahit isang kusing. I told you, she's pathetic, tawa ni Kelly habang sumasandal sa balikat ni Gelani. And the best part? She thinks Kamari is a Torres. Poor girl. Kung alam lang niya ang totoo tungkol sa accident mo sa Singapore. Napatigil ang mundo ni Maricel. Ang lamig na kanina ay nasa paligid lamang ay tila pumasok na sa kaniyang mga buto. Anong totoo? Anong kinalaman ng aksidente sa Singapore? Isang marahas na pagpintig sa kaniyang sentido ang naramdaman ni Maricel. Ang hiya ay tuluyan ng namatay at sa abo nito ay isinilang ang isang halimaw ng galit at paniningil. Kinuha niya ang kaniyang cellphone at kinuhaan sila ng video, ang kanilang pagtatawanan,
ang kanilang pag-amin sa panloloko, at ang kanilang paglapastangan sa kaniyang pag-ibig. Enjoy your last night of laughter. Bulong ni Maricel sa kaniyang sarili habang ang kaniyang mga mata ay nanunuot sa dilim. Eksaktong pagbaba niya ng hotel, tumunog ang kaniyang cellphone, isang email mula sa laboratorio. Ang subject, urgent, DNA confirmation at medical interpretation. Binuksan ni Maricel ang attachment. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng streetlights, binasa niya ang bawat salita. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Halos mabitawan niya ang telepono. Ang katotohanang nakasulat doon ay mas malala pa sa kahit anong bangungot. Si Gilani Torres ay baog. At si Kamari? Si Kamari ay hindi kailanman naging anak ni Gilani. Ang sikat ng araw ay tila isang malupit na saksi sa karangyaang nagaganap sa bakuran ng mansyon ng mga Torres. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting rosas at mamahaling telang seda. Isang tanawing amoy tagumpay at kapangyarihan. Ngunit para kay Maricel, ang bawat halimuyak ng mamahaling catering, ang amoy ng inihaw na lobster at dumadaloy na champagne ay tila amoy ng isang mabulok na bangkay na itinatago sa ilalim ng magandang alpombra. Nakasuot si Maricel ng isang simpleng puting bestido, walang alahas, at ang kaniyang buhok ay nakapusod ng maayos. Sa gitna ng mga bisitang suot ang pinakabagong disenyo mula sa Europa, siya ay tila isang anino, isang babaeng naroroon, ngunit hindi kabilang. Kesha, why are you standing there like a statue? Ang boses ni Doña Brenda ay tumagos sa ingay ng mga tawanan. Ang matanda ay tila isang reyna sa kaniyang gintong gown. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang tinatanggap ang mga papuri mula sa mga matataas na opisyal at negosyante. Ayusin mo ang iyong sarili. Mamaya, kapag tinawag ka ni Gilani, siguraduhin mong nakangiti ka. Huwag mong ipahiya ang pamilya sa harap ng mga kaibigan namin. Hindi sumagot si Maricel. Tumingin siya sa gitna ng entablado kung saan nakalagay ang duyan ni Kamari. Ang duyan na kaniyang binubordahan ng dugo at pag-asa. Mukhang isang altar ang lugar na yon at ang kaniyang anak ang nakatakdang maging alay sa ambisyon ng mga Torres. Lumapit si Kelly. Suot ang isang pulang-pula na dress na tila humahamon sa lahat ng mata sa paligid. Hawak niya ang isang baso ng wine at tinitigan si Maricel ng may halong pangingit-ngit. Enjoy your last moments of being Mrs. Torres, Kesha. In a few minutes, the whole world will know who truly deserves to be in this position. And you? You'll be just a footnote in Gilani's life. Ang mga footnote, Kelly, ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa isang kwento. Mahinahong sagot ni Maricel, ang kaniyang boses ay kasing lamig ng yelong natututunaw sa baso ni Kelly. Siguraduhin mo lang na handa ka sa mababasa mo. Napakunot ang noo ni Kelly, ngunit bago pa siya makasagot, narinig na ang kalansing ng kutsara sa baso. Hudyat na ang pagsisimula ng programa. Dahan-dahang lumakad si Maricel patungo sa likod ng entablado, sa madilim na bahagi kung saan naroroon ang technical booth. Isang batang lalaki na nakasuot ng headset ang tumingin sa kanya. Walang salita, iniabot ni Maricel ang isang itim na USB. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tahimik na kasunduan ng isang taong matagal nang inaabuso at isang taong nakakaalam ng katotohanan. Now, bulong ni Maricel, umakyat si Gilani sa entablado. Ang ilaw ng spotlight ay nakatutok sa kanya, nagbibigay ng isang anyo ng pagiging bayani at perpektong ama. Binuhat niya si Kamari mula sa duyan at ang bata ay humagikgik. Isang tunog na tila nagpira-piraso sa puso ni Maricel. Friends, family, partners. Panimula ni Gilani sa kanyang pinaka-charismatic na Taglish. Today is not just about Kamari's first birthday. It's about the future of the Torres legacy. As we celebrate his life, I also want to make a very important announcement. A decision made for the well-being of my son and the honor of my name. Lumingon si Gilani kay Kelly na nasa harapang upuan
Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng malisya at tagumpay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maricel na nakatayo sa gilid. Ang kaniyang mukha ay tila isang madilim na anino. Dahil sa mga personal na kadahilanan at sa kalusugan ng aking asawang si Kesha, we have come to a mutual agreement. For the sake of Kamari, I would like to introduce the woman who will officially take over as the primary guardian and maternal figure of my son. Someone who is more capable, more fitting for the Taurus stature. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa buong hall. Ang mga bisita ay nagpalitan ng tingin. Ang iba ay nagtataka. Ang iba naman ay tila alam na ang mangyayari. Ang hiya na dapat ay nararamdaman ni Maricel ay wala na. Ang tanging naroroon ay ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kaniyang ulo. Hinawakan ni Gilani ang mikropono ng mas mahigpit. I want Kelly Mendoza to step up on stage. Tumayo si Kelly ng may labis na pagmamayabang. Ang kaniyang bawat hakbang ay tila isang pagtapak sa libingan ni Maricel. Ngunit bago pa man siya makatapak sa unang baitang ng entablado, ang malaking LED screen sa likod ni Gilani, ang screen na dapat ay magpapakita ng mga litrato ni Kamari, ay biglang kumislap at naging kulay itim. Isang matinis na ingay ang lumabas sa mga speaker. Hindi isang hiyaw, kundi ang tunog ng isang digital na pagbubukas. Ano iyon? Tanong ni Doña Brenda mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nagsimulang lamunin ng kaba. Si Maricel ay nanatiling nakatayo sa dilim. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa screen. Ang simula ng wakas ninyo, bulong niya sa hangin. Ang katahimikan sa loob ng Grand Hall ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ay tila napanis sa hangin nang biglang magliwanag ang dambuhalang LED screen sa likod ni Gilani. Hindi ito ang inaasahang slideshow ng mga ngiti ni Kamari. Ang unang lumitaw ay ang malabong video sa roof deck ng hotel, ang sikat ng mga ilaw ng Makati sa background, at ang malinaw na boses ni Gilani na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Naniwala talaga ang tangang yon. Hindi niya alam na pagkatapos ng party bukas, idedeklara na siyang baliw ni Attorney Abad. Wala siyang makukuha, kahit isang kusing. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga bisita. Ang tunog ng mga kubyertos na bumagsak sa porselanang plato ay tila mga putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Ang mukha ni Doña Brenda, na kanina ay punong-puno ng pagmamataas, ay biglang nawalan ng kulay, tila isang rebultong gawa sa chalk na unti-unting nagtitibag. Ano ito? Gilani, patayin mo iyan. Sigaw ni Doña Brenda, ang kaniyang boses ay nanginginig sa hiya sa harap ng kaniyang mga kauri sa alta sosyedad. Ngunit hindi tumigil ang screen. Sumunod na lumabas ang mga dokumento ng kumpanya, ang mga peking transaksyon ni Kelly, ang mga resibo mula sa St. Jude Medical Specialist Center na nakapangalan sa marketing budget, at ang mga audio recording ni na Doña Brenda at Attorney Abad habang pinaplano ang pagkuha sa bata. Si Kelly, na nakatayo pa rin sa gitna ng daan patungong entablado, ay tila isang estatwa ng asin. Ang pulang bestida na kanina'y sumasagisag sa kanyang tagumpay ay ngayon ay tila isang tahimik na babala ng paparating na pagsubok. Ang mga bulungan ng mga bisita ay unti-unting naging mabigat na ugong ng panghuhusga na lalong nagpalamig sa hangin ng silid. Dahan-dahang lumakad si Maricel mula sa gilid ng silid patungo sa gitna ng liwanag. Ang bawat hakbang niya ay may dalang kumpiyansa at matatag na pasya. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at malinaw, tila handang harapin ang anumang katotohanang naghihintay sa kanya. Ang sabi mo, Gilani, gusto mong magbigay ng anunsyo para sa kinabukasan ng anak ko? Ang boses ni Maricel ay mahinahon, ngunit tumatagos sa buto. Lumapit siya kay Gilani at kinuha si Kamari mula sa kaniyang nanginginig na mga bisig. Ang bata ay tumingin sa kaniyang ina at ngumiti, isang inosenteng liwanag sa gitna ng madilim na revelasyon. Maricel, stop this.
This is a misunderstanding. Ipinapahiya mo ang pamilya. Bulyaw ni Gelani, ang kaniyang pawis ay tumatagaktak sa kaniyang noo, humahalo sa kaniyang mamahaling pomada. Hindi ko ipinapahiya ang pamilya, Gelani. Kayo ang gumagawa niyan sa sarili ninyo sa loob ng maraming taon. Sagot ni Maricel. Tumingin siya sa mga bisita, sa mga taong dati tinitingnan siya ng mababa. Ito ang regalong inihanda ko para sa unang kaarawan ng anak ko, ang katotohanan. Inilabas ni Maricel ang isang puting sobre mula sa kaniyang bulsa. Inabot niya ito kay Attorney Abad na nakatayo sa gilid. Ang mukha ay puno ng takot. Attorney, basahin mo ang huling pahina. Ang DNA result na kinuha ko nitong nakaraang linggo. Utos ni Maricel. Nanginginig ang kamay ng abogado habang binubuksan ang sobre. Ang lahat ay napatigil, pati ang paghinga ng mga tao ay tila naputol. Binasa ng abogado ang resulta sa kaniyang isipan bago ito dahan-dahang binigkas sa mikropono. Ang kaniyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. The DNA profile of the child, Kamari Torres, shows 0% probability of biological relationship with Jelani Torres. Furthermore, based on the attached medical history from Singapore, the subject Jelani Torres has been diagnosed with permanent sterility since 5 years ago. Isang pagsabog ng ingay ang bumalot sa hall. Ang mga tao ay tumayo. Ang iba ay nagtakip ng bibig sa gulat. Si Jelani ay napasandal sa podium. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagkalito. Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Sigaw ni Kelly mula sa ibaba. Ang kaniyang boses ay paos sa desperasyon. Anak mo siya, Jelani. Huwag kang maniwala sa kaniya. Tumingin si Maricel kay Kelly nang may malalim na habag. Si Kamari ay anak ko, Kelly. At oo, hindi siya Torres sa dugo ni Jelani. Dahil alam ko ang lihim ninyo, ginamit ko ang sarili kong paraan para magkaroon ng anak na walang bahid ng inyong kasamaan. Kamari is mine, and mine alone. Lumingon si Maricel kay Doña Brenda na ngayon ay nakahawak sa kaniyang dibdib. Hirap sa paghinga dahil sa tindi ng kahihiyang tinatamasa. Ang akala niyo ay mahina ako dahil ako ay amoy kusina at probinsya na. Pero sa kusinang yon, natututunan ko kung paano maghintay hanggang sa maluto ang tamang pagkakataon. Ani Maricel, wala kayong karapatan sa anak ko at wala na rin kayong kumpanya dahil ang lahat ng ebidensya ng inyong nakaw na yaman ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Binuhat ni Maricel si Kamari ng mas mataas. Tinalikuran niya ang entablado, ang mga ilaw at ang mga taong nagpahirap sa kanya. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang pagpira-piraso ng Imperyong Torres sa kaniyang likuran. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa upuan ni Doña Brenda. Ang matandang babae ay tuluyan ng bumagsak sa sahig habang ang mga bisita ay nagkakagulo. Ngunit hindi lumingon si Maricel. Ang Grand Hall na kanina ay punong-puno ng musika at tawanan ay nagmukhang isang dambuhalang crime scene. Ang mga puting rosas ay nangalagas sa sahig, nayapakan ng mga nagkakagulong bisita. Ang amoy ng mamahaling ulam ay nahaluan ng amoy ng malapot na pawis at takot. Habang isinasakay si Doña Brenda sa stretcher ng mga medic, ang kaniyang mukha ay tila isang tuyot na dahon. Wala nang bakas ng kapangyarihan, tanging ang hiya na habambuhay narururok sa kaniyang pangalan. Si Jelani ay naiwang nakatayo sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono na wala ng tunog. Tumingin siya sa mga bisita, sa kaniyang mga business partners na ngayon ay tumatalikod at nagbubulungan ng may halong pangungutya. Ang kaniyang pagkalalaki, ang kaniyang pride na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay gumuho sa harap ng lahat. Maricel, bumalik ka rito! Sigaw ni Jelani. Ang kaniyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat. Ipinahiya mo ako sa buong mundo. Napatigil si Maricel sa may pintuan ng hall. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kaniyang mukha ay kasing tining ng marmol. Binuhat niya si Kamari ng mas mahigpit. Ang init ng katawan ng anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas
na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman. Hindi ko sinira ang buhay mo, Helani. Ipinakita ko lang ang totoong kulay nito. Mahinahong sagot ni Maricel. Ang sterile na kondisyon mo sa Singapore, alam mo yon, di ba? Pero pinili mong itago at palabasin na ako ang may problema. Ginamit mo ako para magkaroon ng tagapagmana na magliligtas sa iyong mana mula kay Don Teodoro. Ginamit niyo ako bilang isang kasangkapan. Lumapit si Kelly kay Jelani. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Jelani, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na peke ang DNA na yan. Hindi pwedeng mawala ang lahat sa atin. Tumahimik ka, Kelly. Bulyaw ni Jelani, sabay kabig sa kaniyang buhok sa tindi ng stress. Wala na. Wala na tayong magagawa. Alam na nila. Tumingin si Maricel kay Kelly nang may mapait na ngiti. At ikaw, Kelly, ang akala mo ba ay ikaw ang magiging bagong reyna? Ang perang ninakaw mo sa kumpanya para sa iyong luho at para itago ang mga utang ng pamilya mo? Lahat iyon ay nakatala na. Hindi ka magiging Mrs. Torres, magiging bilanggo ka. Eksakto sa sandaling iyon, ang mga tauhan ng NBPASMA, National Bureau of Investigation, ay pumasok sa hall. Ang kalansing ng kanilang mga sapatos sa makintab na tiles ay tila isang martsa ng katarungan. Lumapit sila kay Jelani at Kelly. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang pangingimi. Mr. Jelani Torres and Miss Kelly Mendoza, you are under arrest for qualified theft, falsification of public documents, and conspiracy to commit fraud. Anunsyo ng opisyal. Ang tunog ng posas na pumatak sa mga kamay ni Kelly ay tila isang musika sa pandinig ni Maricel. Ang babaeng kanina ay puno ng yabang, ay ngayon ay humahulgol. Ang kaniyang maskara ay humahalo sa kaniyang mga luha, nagmumukhang isang kakatwang maskara ng pagkatalo. Maricel, please, huwag mong gawin ito. Alalahanin mo si Kamari. Pagmamakaawa ni Jelani, habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad, inaalala ko si Kamari, Jelani. Kaya ko ito ginagawa. Sagot ni Maricel. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya noon. At sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang sakit. Tanging kawalan ng laman. Ang anak ko ay lalaking malayo sa inyong karumihan. Hindi siya Torres sa dugo at hinding-hindi siya magiging Torres sa ugali. Lumababa si Maricel ng mansyon habang ang ulan ay nagsimulang pumatak ng mahina. Tila binabasbasan ang kaniyang pag-alis. Sa likuran niya, ang mansyon ng mga Torres ay unt-unting nagdidilim. Ang mga ilaw ng party ay isa-isang namamatay. Sumakay siya sa kaniyang sasakyan, inilagay si Kamari sa car seat at huminga ng malalim. Ang bigat na kaniyang dinala sa loob ng 3 taon ay tila tinangay ng hangin. Ngunit sa kaniyang pag-alis, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate. Isang lalaking nakasuot ng barong ang nakatingin sa kanya mula sa loob. Ang lalaking iyon, ang lalaking may hawak ng tunay na susi sa nakaraan ni Don Teodoro at ang tunay na pinagmulan ng sample na nagbigay buhay kay Kamari. Ang mansyon ng mga Torres ay hindi na isang palasyo. Ito ay isa na lamang kalansay ng nakaraang karangyaan. Ang amoy ng mga bulok na pagkain mula sa naudlot na handaan ay humalo sa alingasaw ng alikabok at kalawang. Ang mga gintong kurtina ay nakalaylay na tila mga bandila ng pagkatalo. Sa bawat sulok, ang katahimikan ay sumisigaw, ipinapaalala ang bawat kasinungalingang itinanim sa loob ng mga pader na ito. Si Jelani ay nakaupo sa sahig ng kaniyang dating marangyang opisina. Ang kaniyang kurbata ay maluwag, ang kaniyang buhok ay magulo, at ang kaniyang mga mata ay lula sa kawalan. Sa kaniyang harapan ay ang mga papel ng foreclosure. Ang bangko ay kukunin na ang lahat. Ang Torres Logistics, ang imperyong kaniyang minana, ay idineklarang bankrupt matapos lumabas ang mga ebidensya ng malawakang pandaraya at qualified theft. Jelani, I'm leaving. Don't try to stop me. Ang boses ni Kelly ay matalim.
Walang bahid ng pagmamahal na kaniyang ipinamalas noon. Nag-angat ng tingin si Gilani. Nakita niya si Kelly na nagmamadaling isinisilid ang mga alahas at mamahaling relo sa isang maliit na maleta. Ang kaniyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa kaniyang dating kasintahan. Kelly, paano mo nagagawa ito? Sabay nating binuo ang lahat ng ito. I gave you everything. Ang boses ni Gilani ay nanginginig sa sakit. You gave me a name that is now Mud Gilani. Akala mo ba ay mananatili ako sa tabi mo ngayong wala ka ng silbi? You're a failure. Isang lalaking baog na hindi man lang kayang protektahan ang sariling kumpanya. Panunuya ni Kelly. Ang kaniyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa natitirang pride ni Jelani. I only stayed because of the money. At ngayong wala na yon, bakit pa ako magtatagal dito sa amoy-amag mong bahay? Lalakad na sana si Kelly palabas nang biglang bumukas ang pinto. Hindi si Maricel ang pumasok, kundi dalawang pulis na may hawak na warrant. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa tiles ay tila isang hatol ng tadhana. Miss Kelly Mendoza, you are also being charged with additional counts of corporate espionage and hospital record falsification. Sumama ka sa amin ng mahinahon, ang sabi ng pulis. No, this is a mistake. Gilani forced me to do it. Siya ang may kasalanan. Hiyaw ni Kelly habang kinakaladkad siya palabas. Ang kaniyang mga alahas ay nagbagsakan sa sahig. Ang kaniyang maleta ay nabuksan. Ipinapakita ang lahat ng kaniyang ninakaw. Ang kaniyang gigil na kapangyarihan ay nauwi sa isang madilim na selda. Naiwang mag-isa si Gilani sa gitna ng silid. Ang tanging naririnig niya ay ang paghampas ng hangin sa bukas na bintana. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kaniyang mga buto. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa nursery ni Kamari. Ang kwarto ay madilim at walang laman. Doon, sa sahig, nakita niya ang maliit na telang pelos na binuburdahan ni Maricel noong madaling araw ng kaarawan ng anak. Hinawakan niya ito. Ang mansa ng dugo mula sa turok ng karayom ni Maricel ay tuyo na at kulay kayumanggi. Isang saksi sa sakit na idinulot niya sa babaeng tanging nagmahal sa kanya ng tapat. Maricel, bulong niya sa hangin. Maricel, patawarin mo ako. Ngunit walang sumagot. Tanging ang malungkot na ihip ng hangin ang tila tumatawa sa kaniyang pagsisisi. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng kaniyang pagkatalo. Wala na si Doña Brenda na nasa ospital at unti-unting kinakain ng stroke. Wala na si Kelly na laging nandyan para utuhin siya. At higit sa lahat, wala na ang kaisa-isang babaeng handang magtiis para sa kanya. Naramdaman ni Gilani ang isang matinding hiya na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang kaniyang pangalan, ang kaniyang yaman, at ang kaniyang kinabukasan ay naging abo. Siya ay isang hari sa isang kahariang gawa sa buhangin, at ang bagyong hatid ni Maricel ay tuluyan ng tinangay ang lahat. Sa di kalayuan, narinig niya ang sirena ng mga pulis na papalapit para sa kaniyang huling pagdakip. Napahiga siya sa sahig, yakap ang telang may mantsa ng dugo. Doon niya napagtanto, ang tunay na impyerno ay hindi ang pagkakulong, kundi ang mabuhay sa mundong wala nang nagmamahal sa iyo dahil sa sarili mong kasamaan. Ang amoy ng bagong aning palay at ang alat ng hanging nagmumula sa dagat ang sumalubong kay Maricel sa kaniyang paggising. Wala na ang malamig at banyagang aircon ng mansyon ng mga Torres. Ngayon, ang musika ng kaniyang umaga ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang at ang malayo ngunit masayang huni ng mga ibon sa mga puno ng niyog. Sa kaniyang maliit na kubo sa tabing dagat ng Aurora, muling nahanap ni Maricel ang kaniyang sarili. Ang kaniyang mga kamay na dati pilit na nagbuburda ng ginto ay ngayon ay bihasa na sa paggawa ng mga kakanin at pagluluto ng mga pagkaing may gata. Ang mga pagkaing dati tinatawag na quaint at common ni na Doña Brenda. Nay, tingnan mo, may malaking shell ako. Sigaw ni Kamari na ngayon ay masigla ng tumatakbo sa buhanginan.
Ang kaniyang balat ay bahagyang nasunog ng araw, nagbibigay sa kaniya ng isang malusog na kulay na mas bagay sa kaniyang mga ngiti. Pinanood ni Maricel ang kaniyang anak. Ang hiya na dati bumabalot sa kaniyang pagkatao ay tila tinangay na ng bawat pag-alon ng dagat. Ngunit sa gitna ng kaniyang kapayapaan, isang anino mula sa nakaraan ang biglang sumulpot. Isang luma at maduming sasakyan ang huminto sa tapat ng kaniyang bakod. Lumabas ang isang lalaking halos hindi na makilala ni Maricel, si Gilani. Ang kaniyang mamahaling suit ay napalitan ng isang gusot na t-shirt, ang kaniyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon, at ang kaniyang mga mata ay puno ng isang malalim na hungkag. Maricel! Bulong ni Gilani habang dahan-dahang lumalapit sa bakod. Ang kaniyang boses ay paos, tila isang taong matagal nang hindi nakakatikim ng tubig. Napatigil si Maricel sa kaniyang ginagawa. Hindi siya natakot, hindi rin siya nagalit. Tiningnan niya si Gilani nang may isang uri ng habag na ibinibigay sa isang pulubi sa kalsada. Anong ginagawa mo rito, Gilani? Tanong ni Maricel. Ang kaniyang boses ay kasing tining ng langit. Maricel, patawarin mo ako. Nawala na ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang bahay. Pati si Mommy. Hindi na ako kilala dahil sa sakit niya. Si Kelly. Nasa kulungan na at isinusumpa ako. Sabi ni Gilani habang lumuluhod sa harap ng kaniyang bakod. Nagtatrabaho na ako sa isang maliit na talyer ngayon. Wala na akong mukhang maiharap sa mga tao sa Maynila. Maricel, please. Payagan mo akong makita ang anak ko. Si Kamari na lang ang natitira sa akin. Lumapit si Maricel sa bakod, ngunit hindi niya binuksan ang pintuan. Tumingin siya kay Kamari na abala sa paglalaro sa malayo. Gilani, nakikita mo ba ang batang yan? Turo ni Maricel sa anak. Masaya siya rito. Wala siyang kailangang patunayan sa kahit kanino. Hindi niya kailangang maging Torres para magkaroon ng halaga. At higit sa lahat, hindi niya kailangang lumaki sa isang tahanang puno ng kasinungalingan. Pero ama niya pa rin ako, Maricel. May utang na loob ka rin sa akin dahil pinakasalan kita. Giit ni Gilani. Ang kaniyang gigil na pagmamataas ay pilit na bumabangon sa gitna ng kaniyang pagkatalo. Ngumiti si Maricel, isang matamis, ngunit mapait na ngiti. Utang na loob? Binayaran ko na yon, Gilani. Binayaran ko yon sa bawat gabing iniyakan ko ang panlalait nyo. Binayaran ko yon sa bawat sentimong isinalba ko sa kumpanya mo bago mo ito tuluyang sinira. Ang utang na loob ay hindi isang tanikala na habang buhay mong gagamitin para kontrolin ako. Huminga ng malalim si Maricel. Nadarama ang sariwang hangin na pumupuno sa kaniyang dibdib. Hindi na kita kinamumuhian, Gilani. Dahil ang galit ay isang uri pa rin ng koneksyon at ayaw ko nang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa iyo. Para sa akin, ikaw ay isa na lamang estranghero na minsang dumaan sa buhay ko. Hindi mo ba talaga ako mapapatawad? Maski para kay Kamari? Pagmamakaawa ni Gilani, ang kaniyang mga luha ay tumulo sa tuyot na lupa. Pinatawad na kita, Gilani. Kaya nga hinahayaan kitang mabuhay sa sarili mong impyerno nang hindi kita ginugulo. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ani Maricel, umalis ka na. Huwag mo nang gambalain ang katahimikan ng anak ko. Tumalikod si Maricel at naglakad patungo kay Kamari. Narinig niya ang mahinang hagulgol ni Gilani sa kaniyang likuran, ang tunog ng isang taong tuluyan nang naiwan ng kaniyang sariling tadhana. Binuhat ni Maricel si Kamari at hinalikan ito sa noo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang hiya ay wala na. Ang awa para sa sarili ay napalitan ng isang matatag na pag-asa. Habang papalayo ang sasakyan ni Gilani, tila sumabay dito ang lahat ng natitirang bigat sa puso ni Maricel. Tumingin siya sa malawak na dagat at sa kaniyang isipan, ang bawat alon ay nagsisilbing panibagong simula. Isang buhay na hindi na kailanman mabubulag ng ginto at kasinungalingan.
Ang liwanag ng dapit hapon sa baybayin ng aurora ay tila isang dambuhalang pintura ng kahel at lila, isang marahang pagpapaalam ng araw sa mundong kaniyang binigyang liwanag. Sa loob ng isang maliit, ngunit maaliwalas na tindahang may nakasabit na karatula, ang duyan ni Maricel, pagkain at pag-asa. Ang halimuyak ng bagong lutong tinapay at barakong kape ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Ito ang amoy ng tagumpay na hindi nasusukat sa ginto, kundi sa katahimikan ng isipan. Si Maricel ay nakatayo sa likod ng counter, ang kaniyang puting apron ay malinis at amoy araw. Wala na ang mga mamahaling silk na nagpapabigat sa kaniyang balikat. Ang kaniyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin at sa kaniyang mga mata ay wala na ang anino ng hiya na dati nagkukubli sa kaniyang kagandahan. "Mama, look! Ang ganda ng sunset!" Sigaw ni Kamari habang chine-check ang mga bagong display na kakanin. Ang bata ay masigla. Ang kaniyang mga binti ay matatag na sa bawat hakbang. Wala na siyang bakas ng pagiging Torres heir. Siya na lang si Kamari, ang anak ni Maricel. Eksaktong pagpasok ng isang mamimili, tumunog ang lumang radyo sa sulok ng tindahan. Ang boses ng announcer ay seryoso, naghahatid ng balita mula sa Maynila. Ang huling bahagi ng ari-arian ng pamilyang Torres ay tuluyan na ngang naibenta sa isang public auction ngayong araw. Kasama rito ang tanyag na Torres Mansion na nabili ng isang hindi pinangalanang investor. Samantala, ang dating CEO na si Gilani Torres ay kasalukuyan pa ring nagsisilbi ng kaniyang sentensya sa kasong qualified theft at fraud, habang ang kaniyang ina na si Doña Brenda ay nananatili sa isang charity ward matapos tuluyang iwanan ng mga dating kaibigan. Napatigil si Maricel sa pag-aayos ng mga supot. Isang malalim na hininga ang kaniyang pinakawalan. Hindi siya nakaramdam ng tuwa sa pagbagsak nila, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng lungkot. Para sa kanya, ang pamilyang Torres ay tila isang pahina sa isang lumang libro na kaniyang tuluyan nang isinara at itinapon sa dagat ng nakaraan. Mula sa kaniyang bulsa, kinuha ni Maricel ang isang maliit na bagay. Ang kaniyang singsing sa kasal. Marahan niya itong tinitigan. Ang ginto nito ay tila nawalan na ng kislap sa kaniyang paningin. Lumakad siya patungo sa pampang, kasunod si Kamari na masayang naghahabol ng mga alon. Huminto si Maricel sa dulo ng basang buhangin. Tumingin siya sa malawak na karagatan. Doon, dahan-dahan niyang binitawan ng singsing. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tubig ay hindi narinig dahil sa lakas ng hampas ng alon. Ngunit para kay Maricel, iyon ang pinakamagandang musika ng paglaya. Tapos na, Gilani, tapos na ang lahat. Bulong niya sa hangin. Binuhat niya si Kamari at naramdaman ang init ng yakap ng kaniyang anak. Ang hiya na kaniyang dinanas ay naging isang matibay na pundasyon ng kaniyang bagong pagkatao. Ang utang na loob na kaniyang pinasan ay kaniyang naisuko na sa langit. "Tara na anak, marami pa tayong gagawing kakanin para bukas," nakangiting sabi ni Maricel habang naglalakad pabalik sa kaniyang maliit na kaharian. Sa kaniyang pagtalikod sa dagat, ang kaniyang anino ay mahaba at matatag. Ang liwanag ng buwan ay nagsimulang sumilip, tila isang panibagong pangako na ang bawat gabi ay may kasunod na umaga. Isang umagang malaya sa dumi ng kasinungalingan at puno ng dalisay na pag-ibig. Ang duyan ni Kamari ay hindi nagawa sa ginto at seda na may mantsa ng dugo. Ito ay gawa na sa pagmamahal, katotohanan, at ang matibay na bisig ng isang inang hindi kailanman sumuko.